Hello mga giliw kong mag-aaral. Narito tayo sa isang yugto ng pagtuklas ng mga kaalaman sa wikang Filipino. Ang wika ng lahi, ang wika ng bayani. Dito lamang sa DepEd B 88.8 Radyokasyon sa Bayawan City Division, Edukasyon, Padayon. Ako si Teacher Fam, ang inyong teacher broadcaster at kagapay sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa napakinggan o nabasang kwento sa Filipino 6. Isa na namang panibagong paglalakbay ang tatahakin natin sa araw na ito. Ang magiging bahagi ng paglalakbay natin ay ang pakikinig ng isang kwento. Pero, teka muna, alam mo ba kung ano ang kahulugan ng salitang kwento? Ang kwento ay nagsasalaysay ng mga pangyayari tungkol sa mga pangunahing tauhan. May mga kwento ka na bang nabasa o narinig tungkol sa isang pangarap? Ngayon ay buksan mo ang iyong moodle sa pahina 7 at tunghayan natin ang isang kwentong isinulat ni Maribel M. Baltar na pinamagatang Pangarap. Sa kwentong ito, kilalanin natin si Loisa na may maraming pangarap sa buhay. Halika, sabay-sabay nating basahin at unawain ang kwento. Inay, inay! Hingal na hingal sa pagtakbo habang tinatawag ni Loisa ang kanyang ina. Naku anak, dahan-dahan ka naman sa pagsigaw at pagtakbo. Ano ang nangyari sa iyo at parang masayang-masaya ka ngayon? Tanong ng kanyang ina. Nanay, saan po si Itay? Tanong ni Loisa sa ina. Ewan ko, baka nasa kusina. Sagot ng nanay na may pag-aalinlangan. Inay, alam mo, nakakuha ako ngayon ng mataas na marka sa aming pagsusulit. Kaya natuwa ang aking guro sa akin. Tuwang-tuwang balita ni Loisa sa kanyang ina. Salamat anak, masipag at masunurin kang bata sa iyong pag-aaral. Sana huwag mo kaming biguin ng iyong ama. Paalala ng ina kay Loisa. Biglang niyakap ni Loisa ang ina. Maraming salamat din po sa inyo ni Itay. Inay, gagalingan ko pa po ang aking pag-aaral. Gusto ko rin na makatapos ng pag-aaral at makamit ang aking ninais na kurso. Makapagtrabaho at makatulong na rin sa inyo ni Itay. Palagi ko pong pinapanalangin sa Panginoon na maabot ko ang aking pangarap. Ito ang buhay ni Loisa, punong-puno ng pag-asa dahil na rin sa tulong at gabay ng kanyang mga magulang. Nagustuhan mo ba ang kwento? Ngayon naman ay alamin natin kung naunawaan mo bang lubusan ang kwentong ating binasa. May mga ibibigay akong tanong tungkol sa kwento. Handa ka na bang sagutin ang mga ito? Umpisahan natin. Sino ang hinahanap ni Loisa sa ina? A. Kaklase dahil mag-aaral sila. B. Kaibigan dahil mamamasyal sila. C. Kapatid dahil yayayain niya itong maglaro. D. Ama dahil may maganda siyang ibabalita. Kung ang sagot mo ay titik D, tama ka. Ang kanyang ama dahil may maganda siyang ibabalita. Di ba nang dumating si Loisa mula sa paaralan, masayang-masaya siya at hinanap niya ang kanyang Itay. Sunod na tanong, ano ang magandang balita na dala ni Loisa? A. Nanalo siya sa paligsahan. B. Mataas ang markang nakuha niya sa pagsusulit. C. Natapos niya ang proyektong ipinapasa sa kanyang guro. D. Pinuri siya ng kanyang guro dahil sa husay ng kanyang ipinamalas. Ang sagot mo ba ay titik B? Magaling! Mataas ang markang nakuha niya sa pagsusulit. Hindi lamang iyan,
Natuwa pa ang kanyang guro sa kanya. Dumako naman tayo sa pangatlong tanong. Ayon sa ina, nasaan ang tatay ni Loisa? A. Nasa banyo. B. Nasa kusina. C. Nasa kwarto. D. Nasa sala. Mahusay! Ang tamang sagot ay titik B. Ayon sa ina, nasa kusina ang kanyang ama. Madali lang, di ba? Sa ikaapat na bilang naman tayo. Ano-ano ang pinapangarap ni Loisa sa kanyang buhay? A. Pangarap niyang makatapos ng pag-aaral upang makapagtrabaho. B. Pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral upang makatulong sa kanyang mga magulang. C. Pangarap niyang matapos ang nais niyang kurso upang matulungan ang kanyang mga magulang. D. Pangarap niyang makatapos ng pag-aaral, makamit ang nais na kurso, makapagtrabaho at makatulong sa kanyang mga magulang. Titik D ang sagot ninyo? Aba, tama ka dyan! Ang mga ideya sa A, B at C ay nakapaloob lahat sa titik D. Kaya ang sagot ay D. Nasa panghuling tanong na tayo. Bakit kailangang maabot ni Loisa ang kanyang mga pangarap? A. Gusto niyang makapagtrabaho. B. Gusto niyang makatulong sa kanyang magulang. C. Gusto niyang umangat ang kanilang pamumuhay. D. Gusto niyang maging maganda ang kanyang kinabukasan. Ang galing mo! Ang tamang sagot ay titik B. Ang pangunahing dahilan ni Loisa ay ang makatulong sa kanyang mga magulang. Katulad ka rin ba ni Loisa na may ganitong pangarap sa buhay? Siguradong matutuwa hindi lamang kaming mga guro ninyo, pati na rin ang mga magulang at kamag-anak ninyo. Kaya, pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. Mahalagang matutunan natin kung paanong sumagot sa mga tanong tungkol sa anumang napakinggan o nabasang kwento dahil sa pamamagitan nito, may papakita natin ang lubusang pag-unawa dito. Ngayon, dagdagan pa natin ang iyong kaalaman tungkol sa ating aralin. Ito ang tungkol sa mga katanungang sino, ano, saan, kailan, bakit, at paano. Kailan ba natin ginagamit ang mga ito? Ang sino ay sumasagot sa ngalan ng tao. Halimbawa, sino ang hinahanap ni Loisa sa ina? Ang sagot, ang hinahanap ni Loisa sa ina ay ang kanyang itay. Ang tanong na ano ay sumasagot sa ngalan ng bagay at pangyayari. Halimbawa, ano ang magandang balita na dala ni Loisa? Ang magandang balita na dala ni Loisa sa ina ay ang pagkuha niya ng mataas na marka sa pagsusulit. Samantala, ang saan ay ginagamit sa tanong upang matukoy ang pinangyarihan o lugar kung saan ginaganap ang kilos. Halimbawa, ayon sa ina, nasaan ang tatay ni Loisa? Sagot, nasa kusina ang itay mo. Ang kailan naman ay tumutukoy sa panahon. Halimbawa, kailan nag-usap sina Loisa at ang kanyang ina? Pag-uwi niya ng hapon pagkatapos ng klase. Ang bakit ay ginagamit kapag humingi ng kadahilanan ng pangyayari. Halimbawa, bakit kailangang maabot ni Loisa ang kanyang pangarap? Gusto ni Loisa na makatapos ng pag-aaral, makatrabaho at makatulong sa pamilya. Habang ang paano na tanong
ay para masagot ang pamamaraan sa isang kilos o sitwasyon. Ito ay dagdag na pagpapaliwanag sa isang proseso. Halimbawa, kung ikaw si Loisa, gagayahin mo rin ba siya? Paano? Maaaring ganito ang iyong sagot. Opo, dahil sa kanyang pangarap na kapag tapos siya ng kanyang pag-aaral at nagsilbing inspirasyon sa kanyang adhika. Maliwanag na ba sa iyo ang ating aralin? Kung ganon, kaya mo nang sagutin ng tama ang mga tanong na matatagpuan sa mga sumusunod na pahina ng iyong module. Magaling! Kung may iba pang katanungan, maaari kang magtanong sa inyong mga magulang o ibang kasama sa bahay o tumawag lamang sa inyong guro. Muli, ako si Teacher Pham, ang inyong teacher broadcaster at kaagapay sa mga aralin sa Filipino. Abangan ang mga susunod pang yugto ng pagtuklas ng mga kaalaman sa wikang Filipino, ang wika ng lahi, ang wika ng bayani, dito lamang sa DepEd-B 88.8 Radio Kasyon sa Bayawan City Division. Edukasyon padayon, mag-aral at matuto tungo sa sariling progreso.